Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, February 13 na po, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo po munang kakalimutan na i-like, i-subscribe, i-share ang ating update. Sobrang importante po nito para sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. So sa kasalukuyang update po natin, tignan niyo mabuti yung ating pinakamapa. Wala ho tayong minomonitor sa ngayon na aktibong bagyo o mga low pressure area na aktibo sa ngayon, no? Pero kung makikita nyo sa ating mapa, meron tayong iba't ibang weather system na nakakaapekto po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero dito muna natin sisimulan. Naglabas po kasi ang pag-asa ng tropical cyclone threat potential. So ibig sabihin nito, merong banta ng posibleng bagyong mabubuo sa mga susunod na mga araw. Kahit mainit po kasi, no, may mga bagyong nabubuo. So, dapat alerto po tayo. Ipakita ko muna yung mapa natin. So, nagsimula ito ng February 11 pa. So, sa pagitan po ng February 11 hanggang sa February 17, dalawang low pressure area ang ating nakikita. Merong isa sa kanluran, merong isa sa may bandang silangan. So, sa ngayon, parehas po itong nasa low chance para maging bagyo. Pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad na ito'y pumalo sa pagiging medium chance, high chance na maging tropical depression. Kapag naging isang bagyo, ang isa sa dalawang LPA na yan, tatawagin po itong bagyong Kaloy. So maging alerto at maging handa, magantabay po sa ating update palagi. So mamaya balikan natin yan. Dito muna tayo tumutok ngayon sa pangunahing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. So sa tinatawag po natin na forecast weather condition, medyo mahaba po ito, sa area po ng Bicol Region, sa may Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, sa may Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar, patuloy po makakaranas ng cloudy skies. Take note po, ulap na kalangitan na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na po bandang umaga at patanghali ang mga lugar na yan dahil sa shear line. So shear line is salubungan ng malamig at mainit na hangin. So ang impact naman nito, posibleng pagbabaha po sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Sa may Central Visayas, nalalabing bahagi po ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, sa may Caraga, Davao Region at Cotabato ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies o yung maalinsangan na hangin na nanggagaling naman sa may karagatang Pasipiko. Possible impact nito ay pagbabaha po sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. So tuloy-tuloy tayo ha. Sa may Cagayan Valley, sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Badang Hilaga ito na Luzon, sa may Ifugao at Aurora, apektado po ng northeast monsoon din or hanging amihan. So, ang weather condition, maulap na kalangitan na merong mga light rains. Ang amihan kasi talaga light rains lang yan, yung parang medyo maambon-ambon. Kapag minsan amihan, tas medyo malakas at medyo okay ang panahon, no? Minsan kasi sinasabayan niya ng iba't ibang weather system. So, dito naman po tayo sa tinatawag po natin mga kaibigan ko na epekto ng easterlies. So, apektado naman po ng easterlies ang ilang bahagi po ng ating bansa. Pero balikan natin yan. Dito muna tayo. Sa Metro Manila, Ilocos Region, kasama po ang nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon, apektado din ng Northeast Monsoon or hanging amihan. So, dito naman tayo. Ito yung sinasabi ko na muling nagbabalik. Yung maalinsang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko or mainit na hangin. Ang easterlies. Apektado ngayon ng tinatawag po natin na easterlies ang Central Visayas, Eastern Visayas, Mindanao, Caraga, Davao Region at Cotabato. The rest ng ating bansa na hindi ko nabanggit sa may Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil sa easterlies. So ngayon,
dahil nandyan ang easterlies, ang mainit na hangin sa karagatang Pasipiko, yung LPA na mabubuo po sa may silangan ng Mindanao, mas tataas o mas tumataas ang tsansa. So kahit hindi pa ito lumalabas sa pinaka-latest na update natin, pero nakikita sa advanced weather system at sa tropical cyclone threat potential na ito ay mabubuong mahinang bagyo, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman yan lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon. At kapag ka naging bagyo naman ang LPA sa may silangan ng Mindanao, mataas din ang tsansa na ito ay malusaw pagkatapos pong mabuo, lalo na kapag ka ito naglandfall o lumapit po sa kalupaan ng silangan po ng Mindanao. Sa ngayon kabayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating channel. Please like and share po sa ating update. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat.